Binasura na ng 4 na senador ang warrant of arrest laban kay Pastor Quiboloy. Senator Risa tumagilid na. Hala, tagiliran na to. So, etong balitang ito na ating bibigyan ng reaksyon at komento. Ito pong videong ito ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre, ilalagay natin sa description box ang kanyang link. Alright? So, syempre, kung gusto nyo bumisita at makarinig o makapanood ng mga balita, bisita kayo sa channel ni Showbiz Chikadoro. At syempre, kung may kasamang reaction video, dito tayo sa Tunay na Kritiko. So, eto ngayon ang inyong lingkod na si BT at makakasama nyo ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ang videong ito. Pasok! Risa Hontiveros resign. Ito ang panawagan ng mga nakisa sa Kakisab prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Hindi lang taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy ang nanawagan nito kundi ilang netizens din na nakakaunawa sa due process. Gayunpaman, hindi lang 7 million of KOJC member ang kumukontra kay Senator Risa Hontiveros dahil tila pati mga kasama niya sa Senado ay nagbitaw na ng suporta sa kanyang nais na pabagsakin ang nag-iisang platform sa MSM na lumalaban sa mga teroristang NPA at ang nag-iisang media na sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 4 ng senador ang napabalita at umaming nag-oppose at humiling na ibasura ang warrant of arrest laban kay PAQ ay sina Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at Senator Cynthia Villar. Ayan na, may 4 na tumututol, no, para sa kaso ni Quiboloy, ni Pastor. Ayan, yung 4, si Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla at syempre si Senator Villar. Ang ilang senador naman na member ng Committee ng Women's ay inaasahang magbibigay ng kanilang mga desisyon sa susunod na mga araw. Siguro na imbiyer na si Risa dyan, no? Kung mga tong kinontra ko. Ang isyong ito ay binigyan nga ng comment reaction ng veteran journalist na si Jay Sonza dahil aniya ay sino sa kanila, committee members ang kakampi kay Risa Hontiveros? Regular members. 1. Nancy Binay. 2. Pia Cayetano, she is a lawyer. 3. Cynthia Villar. 4. Grace Poe. 5. Rafi Tulfo, he has roots in Davao. 6. Bongo. 7. JV Ejercito, hindi ko mabasa ito. 8. Mark Villar. 9. Robin Hood Padilla. Ex officio. 1. Loren Legarda, dating kaibigan ito ni Joma. 2. Joel Villanueva, JIL leader. 3. Coco Pimentel, he is a lawyer. Malamang na kumampi 4 or less. Malamang kumampi kay Robin 6 or more. Note: I expect lawyers Cayetano and Pimentel to vote versus contempt because of the recent DOJ action remanding the case to the prosecution for filing of cases in the proper court. I anticipate Tulfo, who is a native of Manay, Davao Oriental to play populist. He could either 7 million votes for 2028 or for Brother Erwin in 2025 or for his FB/YT benefits. Ang isyu ng kawalang utang na loob daw ni PBBM sa SMNI dahil pinapabayaan niya na magkagulo ito, ay binigyan naman ng comment reaction ni Benjun Amora. Aniya sa kanyang post ay, sa SMNI ka nakakuha ng malaking boto. Yung ibang TV station ay iniwan ka. Yan ang totoo. Asa na ang utang na loob mo kay Pastor Quiboloy ngayon ay pangulo ka na? Ay medyo totoo to. Kasi talagang nung eleksyon, ang SMNI talaga ang naglalabas tungkol sa mga Marcos. Kumbaga, ang laking tulong din ng SMNI kung bakit mas nakarating sa lahat ng mga tao. Yung istorya, yung tungkol sa mga Marcos, mas mas ipinakita nila kaysa sa ibang istasyon. 'Di ba? Hindi masyadong binabalita ang mga Marcos sa ibang istasyon talaga, as in tablado talaga. Dahil iba ang kanilang ini-endorso. Nakikita natin syempre yung mga galing sa Dilaw, sa Pink. Ayun Pero ang SMNI ang natatanging naging tagapagtanggol ng Uniteam. No? At saka talagang inendorso sila ng inendorso niyan. Ang syempre, ang kinatatampo dyan ng SMNI, syempre, sa kabila ng nangyaring ito, na inipit sila, ganto sila, ganyan, na pag-initan sila, na bakit ngayon pa
kung kailan yung sinuportahan nga naman nila is nandiyan sa pwesto na maaaring matulungan sila. Pero parang ang naramdaman nga ng SMNI is para silang napabayaan. No, parang hindi sila natulungan sa gantong klase. Nililikid na ba yung istasyon nila? Talagang kahit naman sinong tao is magtatampo talaga. No, syempre pagkatapos ko mas magkaibigan Pagkatapos ko tayong suportahan sa lahat, ganto, ganyan. Tapos bandang huli nagkaroon ng gulo, iniwan mo kami sa ere. 'Di ba? Hindi naman sa magiging panunumbat nila, pero nandoon pa rin yung palabra de honor kumbaga. Ika para si Senator Amy. Kaya patuloy pa rin siya ng pagtatanggol sa mga Duterte dahil mahirap kung tutuusin ang sitwasyon ng isang Senator Amy Marcos. Kapatid mo, syempre si PBBM, si Tambi is pinsan mo, kadugo mo. Syempre kapag meron silang hindi ginagawang maganda, lalo na si Tambi, is sinasagasaan mo sariling dugo mo. Kumbaga dito, kaya si Amy ngayon is parang naninimbang. Pero tinitignan niya naman yung sitwasyon, kung ano yung sitwasyon na naitulong sa kanya ng Duterte. 'Di ba? Kasi malaki ang naging parte ng Duterte sa mga Marcos nga. 'Di ba? Dahil unang-una diyan is napalibing talaga si Apo Lakay sa dapat niyang kalagyan, no? Napalibing sa libingan ng mga bayani, talagang inayos talaga ni FPRRD, nagbigay siya ng pahintulot na mangyari yon. Samantalang ang dami ng presidenteng dumaan dito sa bansa natin, ni isa sa kanila walang nakapag-isip na si Apo Lakay ay ilagak sa ganon, bigyan ng magandang libingan, 'di ba? At isa pa, simula nang nagsama ang Duterte at Marcos, mas lalong lumakas ang pangalan ng Marcos, ang pangalan ng Duterte, mas lalong nag-init. Kumbaga mas lalo silang niyakap ng mga tao dahil alam naman natin na napakaraming loyalista at alam naman natin na maraming DDS, mga Duterte supporters, napakarami din yan, nagsama, 'di ba? At ang pinangarap ay makabuo ng bagong bansa, 'di ba? Hindi naman yung magbubuo bagong Pilipinas, yung bagong bansa na yung mga tiwali, mawawala na, wala nang problema, magiging maayos na yung takbo. Kaso nga lang is naging malayo, 'di ba? Nag-iba yung sitwasyon. Nagkaroon ng pag-aaway, ganito, ganyan. Na alam naman natin hindi naman sa kanila nagsimula, sa Marcos at Duterte, kundi nagsimula doon sa mga alitap-tap na nakaikot sa kanila. Ang hirap talaga kasi minsan na kapag meron kang kasama na ganid o naghahangad sa kapangyarihan, kahit ganyan kayo ka-close, is ang hirap. Masisira at masisira talaga. No, kaya si Senator Amy is nagkaroon ng palabra de honor sa mga Duterte. At nakikita niya naman siguro na may puntos ang mga Duterte kaya niya pinapanigan. Ganon din yung naramdaman sana ng SMNI. Kumbaga, syempre, yung palabra de honor na lang, yung naitulong na lang, kahit hindi na nila isumbat. Kumbaga is nakay PBBM ang bola eh. Pag sinabi niyang wag anuhin yan, 'di ba? Wag pakialaman. Isang salita niya lang 'yan, 'di ba? Saan mo nailatag ang iyong plataporma habang hindi ka pinayagan na magsalita sa ibang TV station? Sa SMNI lang. Ayon din sa pagsupalpal pahayag nito kay Senator Risa ay, Supreme Court, if a person is not subjected to cross-examination, it is considered hearsay. Naiintindihan mo ba Risa Honti virus? Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Gina Oprohora. Yan, Gina Oprohora. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chikadoro. Okay, everybody, hi. This is from Impact Leadership, and this is an update. So, 4 senators reportedly to oppose contempt order versus Kibuloy. So, hindi na nag-iisa ngayon si Senator Robin Padilla. Suportado rin ni Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Cynthia Villar na kumontra doon sa contempt order na ginawa ni Senator Risa Hontiveros versus Pastor Kibuloy. Kaya sa tingin nyo mga katunay, sino pa kaya yung mga senador na maaaring kumampi kay Risa, kay Honti? Diba?
Ito kasing apat na to is, ayan, nagpahayag na talagang labag sa kanila eh. Hindi sila sang-ayon sa gustong mangyari ni Honti. Sino pa kaya ang pwede na sumama kay Honti at sino din ang pwedeng sumama dito kila Robin, Bongo, Aimee, tsaka Cynthia Villar? Tingnan natin kung makakatulong ba ito, matutuloy pa ba rin yung pag-aresto o kaya'y madagdagan ba ng mga senador na tutulong rin. Sa tingin niyo mga katunay, madagdagan pa kaya? Alam niyo ngayon, napakaraming mga issues na parang ang gulo-gulo. May mga issues na para sa taong bayan ay hindi mahalaga. Dapat ilagay lang sa tamang lugar. Katulad nito, na maraming umaasa mailagay talaga sa korte. At magbigyan ang bawat panig, bawat panig ng tamang proseso para nga maiayos itong kasong to. Para kung guilty talaga, well and good. Pero sana dinaan o idadaan nga sa korte. While there are also other issues na dapat asikasuhin ng Senado. But you know, these days, napakahirap magsalita. Pero huwag kayong magtataka kung marami ring mga bagong mga supposedly mga content creators against this person or that person. Napakagulo. Pero may nakilala akong ang laki pala ng bayad ng mga ilan. Bye-bye! Laki ng bayad, ha? Okay. Hello everybody from GDM. It says here, Senator Robin objects to Senator Rizzo's contempt order versus Buloy. Alam nyo, kung may right yung complainants, may right rin si Pastor Kibuloy. I am not a member of the church, but I'm just saying, I'm not a member of his church, but I'm just saying na dapat fair sa both sides. At nakakapagtaka rin yung mga complainants na yon na nakatakip ang mga mukha nila at lahat-lahat nila. Bakit? Kasi pag nasa korte sila, hindi naman sa magtatakip ng ganong mukha. Oo, tsaka dapat talaga nakalabas ang mukha nila. Hindi na yung dapat tinatakpan pa. Kala mo may mga utang sila eh. At tama naman si Ma'am Gina na kapag nasa korte na sila nakaharap, islantara na yung mukha nila. Ano ba sa tingin nila? No, na hindi ite-television. Siyempre, eto, lumaki na tong kasong to eh. Siyempre, makikita pa rin ang mga pagmumukha nila doon. 'Di ba? Kung ikaw naman talaga is tama at talagang sigurado yung mga sinasabi mo at ibinibintang mo kay Pastor Kibuloy, no, yung pinaparatang mo, is bakit ka matatakot? 'Di ba? Sinasabi natin kaya nagtatakip ng mukha yan kasi for ano nila, security. 'Di ba? Kaya nga nandiyan eh. Siguro naman may security naman sila. Ang dami-dami naman nating nakikitang mga testigo na walang takip ang mukha. 'Di ba? Mas matitindi pa nga yung mga yung mga kaso na wini-witnessan nila. 'Di ba? Bakit eto? Kay pastor takot na takot ba sila? Baka mamaya magkaroon sila ng ketong, ganun ba 'yon? At saka isa pa, bakit naman kasi yung mga yung mga witness nagbabasa, parang may diary sila eh. 'Di ba? Tsaka meron silang mga puntos na parang hindi ako naniniwala sa totoo lang. Gaya ng pagbibigay ng baril ni pastor sa mga Duterte is parang dinadagdag na lang eh. At tingin ko parang dagdag. Kung meron mang kaso talaga o meron talagang witness na nagpapatunay na may inabuso si Pastor Kibuloy, dapat yung witness, ipakita mo na lang yung mukha mo. 'Di ba? Huwag ka nang mailang kasi ganun din naman, makikilala ka din naman kung sino ka eh. 'Di ba? Ba't naman yung ibang witness hindi natatakot? At saka kung totoo man 'yan, ilabas mo, ilantad mo. 'Di ba? Ngayon naman si pastor naman, kung talagang inosente siya sa bagay, siya patutunayan niya naman 'yun. Ngayon kung talagang malakas ang ebidensya laban sa kanya, syempre pananagutan niya naman 'yun. Pero dapat ito sa korte na 'to pinag-uusapan, hindi na dapat pinag-uusapan sa Senado 'to. Dahil maraming dapat sa pag-usapan sa Senado, hindi yung kaso ni Kibuloy. Anyway, marami rin nag-iisip. Si Senator Rizza ba, talagang hinahabol niya si Pastor Kibuloy dahil gusto nga niya na maipit at maipit dahil nga very supportive si Pastor Kibuloy kay former President Duterte. At the same time, supportive rin siya sa mga programs na anti-NPA, CPP, NDF. No, yung mga ganon. Kaya ito'y talagang iniipit nila si Pastor Kibuloy. Next, buti na lang may Senator Robin who is objecting. Pero sa dami-dami ng mga taong lumipas, ang alam ko, napakaraming senador, congressman, mga politikong pumupunta
sa Davao City to attend the birthday of Pastor Quiboloy, and of course, to try to convince him to make the whole group or his followers vote for them. Kaya, nasaan kaya sila ngayon? Bye-bye! Hello everyone, hi from Manila Bulletin. Ayon dito, Vice President Sara Duterte shrugged off allegations made against her by a Senate witness that she received bags of guns from Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy, as she hit back at those with political ambitions in the next presidential polls. Ayan. Maniniwala ba kayo doon sa witness nga daw? Ayun nga sinasabi ko, hindi ako naniniwala doon. Meron kang binabasa na statement. Bakit kayo babasahin, no? Bakit binabasa nila yung mga ganun? Anyway. Sa lahat nga ng mga testigo, yun na parang nakita ko nagbabasa eh. Kasi kung ikaw talaga, testigo ka, at alam mo, detalyado, syempre testigo ka eh. Alam mo sa isip mo yun, nakatatak yun. Kapag merong isang krimen o anumang nangyari na nasaksihan mo, nakatatak na sa isip yun, hindi mo na kailangang ilista yun. Nakikita natin yan, yung mga witness nagsasalita, di ba? Alam mo kung totoo o hindi. Di ba kahit wala silang binabasa, talagang dire-diretso sila magsalita. Talagang alam nila kung anong oras, ganito, ganyan. Detalyado. Hindi mo na kailangang basahin na parang may iniiwasan kang pagkakamali. Kailangan di ka magkamali, baka madulas ka dyan. Di ba? Kapag ikaw ay magwi-witness, dapat alam mo talagang puso't isip mo gumagana dyan. Di ba? Naka-record na yan sa isip mo. Kasi parang yun nga, sinabi ko kanina, parang ano na lang to, yung kaso sa bags of guns is parang dagdag na lang to sa magiging kaso eh. Para talagang mahila yung mga Duterte. Di ba? Yun lang naman ang puntos dyan eh. Kailangan pag si pastor nandito, nadalin, ipiti natin. So, kasama na natin. Isama na rin to para, 'di ba? Kasi nga magkadikit niya si pastor tsaka ang mga Duterte. Lagyan natin ng may tindahan ng baril sa mountain. Ang maniniwala. Ayun nga, hirap paniwalaan eh. Para ba ang kwento niya ay parang katabing-katabi niya talaga. No. At kitang-kita niya talaga. Tsaka kung meron man transaksyon na gano'n, is taga-garden ka, nag-ano ka ng garden, di ba? Kung may transaksyon na gano'n na masyadong confidential, bakit ipapakita sa lahat ng mga tao nandoon? Ibig sabihin, kahit nagpapakain o nagpapastol ng mga papakita mo doon. Siyempre, kapag may transaksyon na alam mo na medyo hindi dapat makita ng ibang mga kasama mo na hindi mo pinagkakatiwalaan, kahit sabihin mo mga kasama mo na yan eh. Pero pag may transaksyon na ganyan, is piling-pili mo lang. O kung kailangan, kayo lang talaga. Kasi kapag sakali na may makagalit ka dyan, maaari maging pambala sa iyo yun. Siguro hindi naman ganun kabobo mga Duterte tsaka si Quiboloy para i-broadcast nila yung pamimigay ng armas na ganyan. Sobrang tiwala naman ng mga Duterte at Quiboloy dun sa mga taong nandoon. Grabe naman. Anyway, ano po bang ibang mga dahilan nito? Ngayon, alam nyo na may mga gustong maging next President of the Philippines. At alam natin, nakikita natin sa mga pangyayari na talagang ginagamit ang pera at napakaraming pera ang bansa. Napakaraming pera. Now, ito yung dahilan most probably na never-ending ang kanilang pagdamay sa pangalan ni VP Sara Duterte. Hindi nyo ba napupuna? Lahat na lang ng kwento, talagang kasama siya eh. talagang dapat nandyan ang pangalan ni VP Sara Duterte. Hindi nila alam, lalo silang nangangampanya para kay VP Sara. Oo. Anyway, kayo ba'y naniniwala doon sa sinasabi? Dala-dala yung mga baril. Do you think kung totoo yun? Do you think in broad daylight? O kaya do you think in the presence of everybody na sila talaga yung kukuha ng mga baril na yun? Come on. Bye-bye. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre yon si Madam Gina Oprohov yun. Kayo mga katunay, naniniwala pa rin ba kayo doon sa mga bags of guns doon sa mountains nagkakabigayan? Meron talagang hindi sang-ayon ng mga senador. Ayan, nilabas na nga. No, kung sino-sino sila. Ayan pa kaya ay madagdagan o hindi na? O mas maraming papanig kay Honti. Abangan natin na susunod na kabanata mga katunay. So once again, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.